Hello guys! Ngayong araw na to, sa vlog na to, ipapakita ko sa inyo ang home facility area kung saan nagtatrabaho ako bilang isang caregiver. Dito sa hall area, dito makikita natin ang mga malalakas pa na mga matatanda. Dito sila kumakain, dito sila tumatambay, at dito rin sila nanonood ng TV. Hindi sila pwedeng ilagay sa mga kwarto nila kasi madali nilang makalimutan ang lahat at magkakasakit sila kung nasa kwarto lang sila lagi. At habang nandito sila sa hall area, kinakausap sila ng mga staff at minsan pinapatawa din sila. Makikita natin dito ang kusina kung saan dito ginagawa ang pagkain nila. Merong 2 rice cooker para sa lugaw at para sa kanin. At ito ang hallway papunta sa mga kwarto nila. Merong mga wheelchairs dito, meron normal na wheelchair at meron din tayong reclining wheelchair para sa mga bedridden natin na mga matatanda. At nandito tayo sa kwarto sa isa sa mga malalakas na matanda dito sa home. Meron siyang TV kasi nakakapanood pa siya ng TV, merong bed at isang unan. Syempre kailangan din ng kumot. At syempre meron din silang lavatory dito kung saan pwede silang maghugas ng kamay at maghugas ng mukha nila. Meron din silang lagayan ng mga damit nila at mga pampers. Ang matanda, pag nilagay na sa home, hindi na nila kailangan ng maraming damit. Tamang-tama lang para sa pang-itaas at para sa pang-baba. Kailangan ng face towel at bath towel din. May mga remote control ang mga beds dito sa home. Kung halimbawa masakit yung balakang mo, pwede mong i-adjust yung height ng bed para hindi ka mahirapan sa pagpalit ng pampers. Na-adjust din dito sa may bandang ulo. So, kung halimbawa patutulugin mo na yung matanda, pwede mong itaas yung dito sa may ulo banda para maging relax siya. At kung gusto mo ring maging komportable ang paa niya, na-adjust din dito sa may paa banda. Pwede mo siyang itaas. At nandito tayo ngayon sa lavatory area. Meron tayong 2 klase ng daanan ng tubig. Meron yung pula at meron yung blue. Yung pula, ibig sabihin, mainit-init na tubig ang lumalabas niyan. At yung blue naman ay malamig na tubig ang lumalabas. So, kung taglamig, pwedeng gamitin yung pula. At pag mainit naman, pwede yung blue. Meron ding saksakan dito kung saan pwedeng i-charge yung shaver nila o di kaya pwede silang gumamit ng hair dryer. Meron ding switch para sa ilaw para hindi madilim. Meron ding laundry area dito kung saan 2 ang washing machines. Isang washing machine para sa mga staff at isang washing machine para sa mga matatanda. 2 rin ang dryer kasi kung umuulan gagamitan ng dryer kasi hindi talaga pwede na ma-stock up yung mga damit ng mga matatanda na basa. Ngayon naman pupuntahan natin ang lugar kung saan naliligo ang mga matatanda. Eto, meron silang bathtub. At syempre, meron ding shower kasi bago sila ipasok dyan sa bathtub, kailangan muna malinis yung katawan nila. Linisin muna, sabunin muna at i-shampoo muna sila bago lagyan ng mainit na tubig. At ang bathtub na to, automatic 42 degrees na mainit na tubig ang lalabas dyan. At meron din silang hawakan para safe sila
pag naliligo dyan sa loob. At syempre babantayan din namin kasi delikado, mga matatanda na sila. Ito naman ang toilet na mga malalakas pa na mga matatanda. Merong toilet paper, merong hand towel paper, at syempre may dryer din ng kamay. Pagkatapos nilang maghugas, pwedeng ilagay ang kamay dyan para mag-dry na siya. At syempre, meron din silang mga pabango rito para hindi mangamoy ang toilet. Meron din silang bidet. So, meron para sa pag-ihi at meron din sa pagdumi. Meron ding toilet ang mga naka-wheelchair na matatanda dito. Ito ang hawakan para iwas disgrasya, at pag hindi mo na kailangan yan, pwede mong itaas, at pag kailangan, pwede mo ring ibaba. Meron din silang remote control para sa paghugas ng puwet at paghugas ng ihian na parte. Meron ding orange na button dyan na kung ano man ang mangyari sa kanila, pwede nilang i-push yan para malaman namin kung ano ang nangyari sa kanila.